Showbiz columnist Christy Fermin pumalag sa naging official statement ni Dominic Roque laban sa kanya dahil sa paninirang puri nito patungkol sa condo unit na tinitirhan ng aktor na pag-aari ni Dapitan Mayor Bullet Haloshos. So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel. So, ngayong araw, mula kay Showbiz Trends Update. Meron itong pamagat na Christy pumalag sa official statement ni Dominic Roque na pagsampa ng kaso laban sa paninira niya. Boom! So, yan yung panonoorin natin. Again, Showbiz Trend Updates. Supportahan nyo yan. Tapos, yun, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Syempre, huwag nyo na rin kalimutan i-subscribe yung YouTube channel natin, Filipinoises. So, yun, since nabalitaan nga natin na si Christy Fermin nga ay kakasuhan nila Dominic Roque, nila Mayor Bullet Haloshos, or yun si Sir Suntay, ay yun, tingnan natin kung ano yung some kind rebuttals niya dito. So, di na natin ito patatagalin pa. Again, ang title nito, Christy pumalag sa official statement ni Dominic Roque na pagsampa ng kaso laban sa paninira niya. Start Showbiz Trend Updates. Showbiz columnist Christy Fermin pumalag sa naging official statement ni Dominic Roque laban sa kanya dahil sa paninirang puri nito patungkol sa condo unit na tinitirhan ng aktor na pag-aari ni Dapitan Mayor Bullet Haloshos. Panoorin at pakinggan ang buong detalye. So, according kay Christy Fermin na hindi niya naman daw sinabi na Mayor Bullet Haloshos. Ang sinabi niya lang daw ay politiko. Showbiz Trends Update, subscribe niyo yan, men. Tila hindi nga napigilan ang sumabog sa galit ng veteran showbiz columnist Christy Fermin dahil sa inilabas na official statement ni Dominic tungkol sa issue sa kanila ni Mayor Bullet Haloshos. Humingi siya ng resibo o ebidensya sa mga abogado ng dating aktor na may binanggit siyang pangalan sa kanyang mga vlog. Boom. Partikular na tinutukoy sa naturang usapin ay ang blind item ni na Christy tungkol sa napakamahal na condo unit na tinitir. Yun nga ewan ko lang kung papasok ba ang cyber libel sa blind item. Pero I think hindi. Ewan ko lang, correct me if I'm wrong. Ngayon ni Dominic na pag-aari nga ni Mayor Bullet. Depensa ni Christy, puro katanungan po yun. Wala pong banggit ng anuman at napatunayan ko po na ang condo unit na iyon ay nakalagay sa pangalan ng isang politiko. Walang banggit ng pangalan at puro katanungan po yun. Ang tanong, sino kayang politiko yung nakapangalan ang condo unit? 'Di ba? Sana ilabas ni yun para malaman din natin, 'di ba? Tila pinagsabihan din ni Christy si Dominic sa pag-i-issue ng opisyal na pahayag na idinaan pa sa kanyang mga abogado, na tila gusto talagang kasuhan at panagutin ang kolumnista dahil sa mga paninira nito. Tinawag pa ni Christy na napakaselan at napakasensitibo ang aktor. pa siya, na-plug pa siya as maselan, di ba? Aniya, at ngayon Dominic Roque, napakaselan mo, napakasensitibo mo, public figure ka pero lumalabas dito sa ipinalabas mong opisyal na pahayag sa pamamagitan ng iyong mga abogado na ayaw mong may naririnig at nababasa na para sa iyo ay hindi kagandahan na kwento. Hindi po pwede yun. So ayon kay Christy Fermin dito, public figure ka, so dapat expected mo na meron talagang masasabi yung tao sa iyo, which is kailangan mo daw yung tanggapin kasi nga public figure ka daw. So agree ba kayo doon, guys? Comment down below. Niya, pinasok mo ang mundo ng showbiz, nasa lokal na aliwan ka. Kapag ipinasok mo ang isang paa mo rito kasunod ang kabila, yung kapribaduhan na hinihingi nyo ni Bea Maramot sa inyo yun. Hindi kayo pagbibigyan ng kapalaran. Kapag hiningi ninyo ang kapribaduhan ay mabibigo kayo. Buwelta pa ni Christy. So yun nga, mabibigo nga kayo, di ba? So, yun. Unang-una, public figures kayo, huwag na nating gamitin ang public property kasi may sariling buhay kayo. Pero figure kayo ng showbiz, anumang nangyayari sa buhay nyo ay para kayong isda sa aquarium, tinititigan kayo. Grabe, no? Parang din yun may point din yung word na para kayong nasa aquarium na titignan kayo ng karamihan or titignan talaga kayo ng mga tao. Okay. At kilos ninyo, bawat galaw ninyo mapapansin, lalo na si Bea Alonzo. Ikaw Dominic, hindi ka pa nga gaanong sikat. Ang totoo, kuminang ang pangalan mo dahil kay Bea Alonzo, ginalait pa yung kasikatan, men. Agree ba kayo dun? Meron kasi ako nakita sa comment section na minaliit pa daw. Grabe. Totoo tayo, hindi ako magtatago sa ilalim ng carpet. Ayun. Kuminang ang pangalan mo dahil kay Bea Alonzo tapos ikaw pa ang magiging ganito kaselan, ganito ka-inosente, ganito kapili ng mga gusto lang marinig at mabasa. Unang-una, walang mali siya Dominic, ipinagtatanggol ka pa namin.
Ako mismo ipinagtatanggol kita, ayoko na ang isang lalaki ay ninanakawan ng pride ng isang babae. Naririnig nyo yan at napapanood ninyo ang aking mga sinasabi at malalaman mo na kinukontra ko ang mga taong nang mamaliit ng kapwa. Hindi po pwedeng magkaroon ng mali siya, hindi kita sinisiraan. So, yun. Sa tingin nyo, di nga ba sinisiraan ni Christopher Mindawi siya na magbanggit ng mga info niya sa mga vlogs niya about kay Dominic? Comment nyo nga yung opinion nyo guys. Pag-usapan natin yan mamaya. Ang napakalinaw. Patuloy na paliwanag ng veterana at premyadong manunulat. Nabanggit din ni Christie na kinukontra rin niya ang bashers na nang mamaliit kay Dominic dahil mas lamang si Bea pagdating sa estado sa buhay. Inamin din ni Christie na sa lahat ng laban ni Bea ay kasama siya at may hawak siyang armas para ipagtanggol ang aktres dahil alam niyang nasa tama ito at hindi siya kakampi sa mali. Nilinaw din ni Christie na wala siyang binanggit na pangalan sa kanyang mga sinulat ng mga pangalan ng politiko na sangkot sa hiwalayang Dominic at Bea. So, yun. Wala daw siyang binanggit, men. Yung mga ka-showbiz, anong masasabi nyo sa ating showbiz topic ngayon? Kung may opinion kayo ay magkomento lang kayo sa aking comment section. At Yun. Hindi na ako magko-comment. Yun, bago nyo. So, yun, Showbiz Trends Updates. Subscribe nyo yan. Yung original video link nasa description box below. Tapos yun, kung tip nyo ng mga ganitong reaction video, syempre, or bago nyo iwan yung channel natin, subscribe nyo na rin yung channel natin, Filipino Easy, di ba? Para sa mga update gaya nito. So, yun nga, ayon nga kay Christopher Min dito guys na wala daw siyang intensyon na anuhin si Dominic. Like, puro lang daw yung tanong, wala daw paninira doon at never niya daw pinangalanan yung politiko. Kaya daw nagtaka si Christopher Min bakit siya kinasuhan, which is hindi niya daw deserve yun. Actually, meron ako nakita isang video, tinuro ni Christopher Min si Sian Gasa na why not si Sian Gasa? Lantaran yung pag-ano niya sa akin. Something like that. Tapos yun, G na G nga si Christopher Min. Tapos, ewan ko kung totoo yung sinabi niya dito na hindi ka nga ganong kasikatan or sobra mong maselan. Ewan ko kung totoo yun kasi sinabi lang naman ni Showbiz Trends Updates. Wala yung video mismo na nagsasalita si Christopher Min, di ba? So, pa-confirm na lang kung totoo yun. Tapos yun, sobrang gulo na. Nagkagulo pa. Lalo pang gugulo to. Kasi may mga upcoming or may mga kasuhan pa, di ba? So, hintayin na lang natin yung panibago pang updates dito. Kaya kung gusto nyo ma-update, subscribe nyo yung channel natin para yun, mabigyan ko kayo ng updates about dito, no? So, yun lang. Again, kayo, sa tingin nyo, ano kaya ang masasabi nyo doon sa sinabi ni Christina hindi niya nga daw inaano si Dominic Roque kasi nga wala daw siyang pinatatamaan. Nagtatanong lang daw siya. Valid ba yun para hindi siya pasukan ng cyber libel? Comment down below kung may alam kayo sa batas, di ba? Maybe after this, panoorin natin yung video ni Batas natin, kung ano yung say niya dito kasi marami ako natututunan doon eh. So yun lang naman guys, Showbiz Trends Updates again, subscribe tapos yung channel natin, subscribe nyo rin. Kita-kits sa susunod nating reaction video. Goodbye. Thank you so much guys.